Lahat nataranta, Romualdez nagsalita na. Biglang nagdesisyon umatras na Trillanes VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon. At napapadighay lang ako ng konti. Ayan, ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at ibibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Ito na. May balak bang magpresidente si Romualdez? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usap. Dahil dito sa anunsyo ni VP Sara, kanina, di ba, nag-vlog tayo, nagpanik na sila doon. Nakakatawa nga, kasi nung inanunsyo ni VP Sara na tumakbo itong si Pulong, si Baste, at ito si former President Duterte, na tumakbong senador, lahat ng mga kalaban ng mga Duterte nagpanik na. Biglang nagpanik, biglang nag-anunsyo na sa kanilang status sa kung ano mang ang maging mangyari sa kanila sa 2025. Nakakatawa nga eh. So, yan ang ating pag-usapan ngayong gabi. Una, ito nga si Martin Romualdez sa kanyang plano sa eleksyon, may sinabi siya na, sabi niya mananatili muna ako sa Leyte. Pero ito mababaw kasi yung mga pinagsasabi ng mga kalaban ng mga Duterte. Makikita mo talaga na ang bilis na mabasa ang kanilang mga pinagsasabi sa media. Yung pagtakbo ng 3 Duterte sa Senado, hudyat umano ng pagbangga nila kay PBBM. Alam nyo, no? Itong media, nakakatawa kasi kinagat kaagad yung sinabi ni VP Sara. Yung ambush interview, ito ay dahilan ito ay dahil sa ambush interview ni VP Sara. Okay? Mainstream media. Bakit di ko maintindihan bakit ang pagtakbo sa 3 ito ng mga Duterte pinagbabangga ni PBBM? Hindi naman siguro. Kasi si PBBM, hindi naman yan makatakbo uli. Di ba? Ngayon, ang nagpapanik dito, si Tambaloslos. Tingnan nyo, ikot ng ikot sa buong bansa. Hindi, ito yung sabi ko eh. Ito yung napapansin ko kasi dyan. Hindi naman dahil sa, baka isipin nyo mga katunay, yung pagtatanggol kay PBBM. Hindi. Ang sa akin, sa tingin ko lang, sa aking sapantaha, is si PBBM is hindi kinakabahan dyan sa nangyayaring pagtakbo ng 3 Duterte sa Senado. Diba? Hindi siya kinakabahan dyan. Tingin ko lang. Ang kinakabahan dyan ay yung mga alitap-tap o alitap-tap na nakaikot sa kanya. Yun, maaaring kabahan. Kasi si PBBM, pag natapos na ang kanyang termino, wala na eh. Diba? Hindi na siya mag-presidente, wala na. Ngayon, sasabihin ng, di ba, ngayon baka may magsabi na, hindi, baka ano yan, kailangan Marcos pa din ang maupo. Pero, sa tingin ko lang, no? Kasi kung talagang sa kanya nang gagaling yung problema na yan, is dapat since day one pa lang talaga eh. Kaya sa tingin ko, ang talagang kinakabahan dyan, yung mga alitap-tap talaga. Kasi, ang buong akala nga nila, di ba? Uy, naging presidente na si PBBM, si Marcos. Nagawa na nga nilang patalsikin kung sino yung mga tao na nakapaikot kay PBBM, di ba? Nagawa na nila yon nung mga alitap-tap na yon. Ngayon, ang gusto naman nilang mawala is yung kay Duterte. Di ba? Ganun yan eh.
Kaya ang maaapektuhan dyan, syempre yung gumagawa ng ganun. Bakit ba nagkagulo ang Marcos at mga Duterte? Sila ba ang may gawa niyan? Hindi sila ang may gawa niyan. Hindi Marcos ang nagsimula ng gulo. At hindi ang mga Duterte ang nagsimula ng gulo. Sino ba ang nagsimula ng gulo hanggang sa gumapang sa kanila? Di ba yung alitap-tap? Minsan parang kumakaway. Di ba ganun yun eh? Sa kanila nagsimula yung gulo. Dahil sila ay nangangarap. Dahil nga syempre, si PBBM ay nakabalik, ang mga Marcos nakabalik sa kanilang katungkulan at naging presidente. Nakapag-isip-isip yung iba, yung mga alitap-tap na baka pwede nating samantalahin tong mga oras na to hanggat presidente si PBBM. No? Madala niya tayo. No? Kailangan makapasok din tayo sa mataas na posisyon. Kaso nga lang may mga tinik sa lalamunan gaya ng mga Duterte na kailangan mawala sa kanilang landas. 'Di ba? Kailangan mawala sa landas. So kailangan is hawiin nila yan para mawala. Ngayon ang ginawa, ang unity team ayan nasira, nawala. 'Di ba? Kagagawan ba ni PBBM 'yon? Kagagawan ba ng mga Duterte yung pagkawala? Hindi. Kagagawan ng mga alitap-tap. Pero ang naging problema lang kay PBBM is yung pakikinig. No, yun nga lang, baka nakinig siya siyempre sa mga alitap-tap na nakaikot sa kanya, nadala siya sa kung anong sinasabi sa kanya. Yun ang pinakamatinding kahinaan na nangyari. Kaya tuloy tumalbog lahat sa kanya. Kaya nangyari, sa kanya lahat ang sisi. Di ba? Pero yung sinasabi natin na parang siya, parang tingin ko hindi. Hindi para kabahan siya dyan. Di ba? Ang kinakabahan dyan is yung nangangarap ng posisyon niya. Yung nangangarap na maging katulad niya, maging presidente. Kaso nga lang, kung nandiyadyaan ang mga Duterte at nagiging banta sa kanila, yun ang kinatatakutan nila. Mamaya ha, pag-usapan natin yan. At higit sa lahat, dahil dito sa anunsyo ni VP Sara, nagpapamedya na rin yung iba. Isa na dito, si Trillanes. Si Trillanes raw, planong tumakbo bilang mayor na lang ng Caloocan. Mayor na lang. May rin ako dito ha. May basa rin ako dito kay Trillanes sa pagtakbo niya sa mayor. Okay? I have my opinion about this. Itong si Trillanes. Okay? Itong si Romualdez, napansin ko lang sa mga balita ha, na nag-iikot ito ngayon si House Speaker Martin Romualdez. Bakit pa siya nag-iikot? Yan ang tanong. Para sa akin, no? Wag na, ikaw Mr. Romualdez, House Speaker Romualdez, wag nyo nang bulahin ang taong bayan. Kasi alam namin, yung mga pag-iikot mo, alam namin na may plano kang tumakbo. Alam namin na may plano kang kalabanin si VP Sara. Hindi, medyo yan may katotohanan kasi na ganyan. Bakit ka nag-iikot? 'Di ba? Bakit ka nag-iikot? Bakit nagbibigay ka ng mga tulong sa ganyan? Ganto, ganyan. Hindi masamang magbigay ng tulong. Maganda nga yan, nagbibigay ng tulong eh. Pero mas maganda siguro kung nagbibigay ka ng tulong na wala yung kalakip na pagtakbo. 'Di ba? Nang wala kang magiging kailangan sa mga tao. Mas nakakabilib yun. Na talagang tumutulong ka lang. Gusto ko lang naman tumulong sa mga kapwa ko eh. Gusto ko lang tulungan yung mga Pilipino. Pero hindi ako tatakbo. Ayon. Kapalakpak-palakpak yung ganong senaryo. Pero kung sakasakali na bigla kang tatakbo bilang presidente sa mataas na posisyon, is alam na ng mga tao yon, kaya medyo lumalabas. Kasi sa totoo lang kasi, hindi yan trabaho ng speaker, di ba? Kung tutuusin, ito si Sir lang talaga ang gumawa ng ganon. Si Sir Romualdez lang talaga ang gumawa, si speaker. Siya lang talaga yung gumagawa ng ganyan na lumilibot, no? Kasi ang speaker, 'di ba, mga nagpapasa ng mga batas 'yan, gumagawa ng mga batas 'yan eh. 'Di ba? Iyon ang pinakatrabaho niyan kasi yung trabahong ginagawa niya ngayon, yung nag-iikot, merong ibang mga yan, mga ibang parang ibang katungkulan dapat 'yan. 'Di ba? Yun ang gumaganap doon. Kaso nga lang sinasaklawan niya rin 'yun. Kasi bilang speaker, dapat nandiyan ka lang sa Kongreso. Sa Kamara ka lang. Pero siya kumikilos. Parang siya nga yung presidente ngayon. Di ba? Parang ganun. So, ano ba talaga, kuya? Parang ganun. Ano ba talaga? No? Kasi kapag tumakbo,
sabihin niya, tatakbo. Alam na yun. Alam na ng mga tao yun. Pero pag sinabi niyang, hindi ako tatakbo, tumutulong lang ako, abay, kabilib-bilib yun. Di ba? Totoo yun. Kabilib-bilib yun. Di natin alam kasi ako basa ko dito, hindi ito tatakbo sa 2025. Pero I think siguro naman tatakbo ito presidente siguro sa 2028. Kasi hindi naman siguro nagtagumpay yung kanilang charter change. Sabi pa nga ni Senator Amy Marcos na ikaw, gusto mo bang mag-Prime Minister? Ayan, Ami Cabrera Davao, hello po sa inyo. Hindi ka na ma-Prime Minister, so you have to compete with VP Sara during the election. Okay, so itong balita nito, kasi ito po ay ganyan yung ginagawa ngayon kasi hindi nga naman tumalab yung Prime Minister effect. 'Di ba? Pero kung kinagat yun ng mga tao, kung tumalab yung Prime Minister effect, wala nang problemang ganyan. Hindi na para mag-ikot-ikot ka. 'Di ba? Kaya ngayon parang nag-iikot-ikot is syempre alam natin na baka tumakbo, syempre ganyan. Kailangan matandaan ako ng mga tao ganito. Pero para sa akin kahit hindi ka gumawa ng ganyan, no? Kung alam talaga ng mga tao ang pagtulong mo ay tao sa puso, matatandaan nila lahat ng ginagawa mo. Kahit hindi mo araw-araw nilalabas ang mukha mo, kahit hindi ikaw ang nagpupunta ron, nagpapahatid ka lang ng tulong mo. 'Di ba? Kung talagang mare-recognize ka ng tao, mare-recognize ka sa pagtulong mo Hindi mo na kailangan ilagay sa tarpaulin ng mukha mo, hindi mo na kailangan ilagay sa mga ipinamimigay mo yung mukha mo, yung pangalan mo. 'Di ba? May mga politikong tumutulong ng ganun na hindi na nila ine-expose ang pangalan nila masyado. Pero alam ng mga tao na tumutulong sila. May mga tao rin na ganun. 'Di ba? Na tumutulong na hindi na nagpapasabi. No, huwag niyo ilalagay pangalan ko diyan. Pero nalalaman ng mga tao kung sino yung tumutulong na 'yon. 'Di ba? Natatandaan ng mga tao 'yun. Basta tapat lang yung pagtulong mo. 'Di ba? Yung mga tao nararamdaman nila yan kung totoo ka o hindi. Siyempre may mga taong tanggap lang ng tanggap sa tulong. 'Di ba? Pero may mga taong marunong din magpahalaga sa ginagawa mong tulong. At nakakaalam kung totoo ba yan o peke. Patungkol po sa plano ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang career bilang politician. Okay, so ito yung balita at magre-react tayo. Okay, pasok Martin Romualdez. Nung marami pa ang mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanilang plano sa papalapit na eleksyon. Nagpanik na sila. Desperado na itong mga taong ito Natatakot sila kasi kapag makapasok itong mga Duterte na ito, goodbye ang kanilang political career. Ayan. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si aktibong nag-iikot si House Speaker Martin Romualdez sa iba't ibang parte ng bansa. May tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, what made Martin Romualdez na nag-iikot sa bansa? Simple, di ba? Common sense. Dati hindi ka naman ganyan, Martin Romualdez. Si House Speaker Martin Romualdez hindi naman ganyan, hindi naman yan nag-iikot lagi. Pero ngayon, bakit nag-iikot ka? So ibig sabihin nun parang may hidden agenda. Martin Romualdez. Ano ba ang... Mahirap naman yun, no? Yung tumutulong ka, nag-iikot ka, ganito, tapos tumutulong ka, tapos malalaman ng mga tao, yung pala yung kapalit. Pag sinabing tatakbo ko, di ba, ay parang kapalit. Ay, mahirap. Mas maganda yung walang kapalit, ika ni Ray Valera. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay. Plano ninyo kay PBBM. Baka may meeting na kayo, di ba? Anong plano ninyo? Bakit ikot ka ng ikot, kumakalat yung mga balita patungkol po sa inyo, especially nung na-booking yung Romualdez rice. Sana ang nilagay doon, Tamba rice. Medyo si Sir dito, medyo mahihirapan talaga kasi ang daming naging issue sa kanya. Marami talaga.
no, parang medyo syempre nabawasan yung trust ng mga tao sa kanya. Kahit sabihin mong nag-iikot siya. Kasi kahit 10,000 beses o 10 milyon ka mang beses magpakita sa mga tao, kung talagang ekis na talagang naku, ganito yung taong to. 'Di ba? Hindi mo mapapagtakpan lahat ng mga problemang nangyari. 'Di ba? Kahit salpakan ng mga tao ng bigas, salpakan ng ayuda yung mga tao, may mga ganun na hindi pinagpapalit yung dignidad nila. 'Di ba? Kumbaga, syempre, kung magkakaroon ng presidente ng bansa, is gusto naman ng mga tao is yung makakatulong talaga sa taong bayan. Yung pinuno na talagang makakapag-ahon, gagalaw para sa taong bayan at taong bayan ang inuuna. Hindi yung kung ano-ano. 'Di ba? Sa ngayon ang hirap makakita noon. 'Di ba? 'Di ba? Kaya nga yung iba talagang umaasa kay VP Sara na kapag tumakbo na maaaring magbago ang bansa, magiging maayos muli. Kaya talagang kumpiyansa sila kay VP Sara sa pagsuporta ng ganon. Kaso nga lang ito kay Sir Thumbs, medyo alanganin ng konti. Kasi may mga bagay na inikesa ng tao Yung trust, yung mga nangyari. Gaya sa pagsira sa mga Duterte, ganto ganyan, sa SMNI, yung mga problema. Kasi, ang unang-unang dapat ayusin dyan ni Sir Thumbs, no? Ni Sir Thumbs tuloy. Kailangan po is marunong kayong tumanggap ng pagkakamali. Yung marunong kayong tumanggap ng inyong pagkakamali. Yung marunong kayong makinig sa hinaing ng masa. Marunong kayong makinig sa mga tao. At marunong kayo tumanggap sa mga kritisismo na sinasabi sa inyo. Kaso hindi 'Di ba? Nadyadyaan nyo kapag kinikriticize po kayo, nagagalit kayo, pinapahuli, iniimbestigahan, tinatanggal. 'Di ba? Doon pa lang is hindi na maganda. Hindi na po maganda na ano 'yun. 'Di ba? Kumbaga ekis na. Unang ekis na 'yan sa mga tao. Kasi yung malayang pamamahayag ay tinatanggal. Yung demokrasya ay parang tinatanggal din. Pero kung kayo ay marunong tumanggap ng inyong pagkakamali at marunong kayong makinig, 'di ba? At tinatanggap nyo ang inyong mga kritiko at tinatama kung ano ang pagkakamali ninyo, is iyon ang isa sa magandang ugali ng isang politiko. Totoo yan. Bukod sa pagtulong na ginagawa, tumutulong ka pero ayaw mong masasabihan ng kung ano-ano. Tumutulong ka pero nagagalit ka sa mga taong bumabati ko sa iyo. Mas maganda yung tumutulong ka na pero marunong kang tumanggap ng kritisismo sa iyo. Kasi hindi ka magkakaroon ng kritisismo kung lahat ng ginagawa mo ay tama. Ngayon, kung lahat ng ginagawa mo ay tama, nakakatanggap ka ng kritisismo, ang ibig sabihin nun, gusto ka rin nilang pabagsakin. Ayaw nila sa iyo talaga. Gumagawa sila ng paraan. Pero alam nyo kung sino ang makakaisip niyan? Hindi ang taong bayan. Kasi hanggat maganda ang ipinapakita mo sa taong bayan at gusto ng taong bayan ang pinapakita mo sa kanila, hindi sila magsasalita. No? Hindi sila magsasalita na matatalo ka. 'Di ba? Susuportahan ka pa nila. 'Di ba? Ang talagang magsasalita laban sa iyo diyan na kahit wala kang ginagawang mali, ginagawa nilang mali ay yung mga kasama mong politiko na naghahangad ng posisyon na tatakbuhan mo dahil alam nila na mananalo ka kung sakaling ikaw ay tumakbo sa posisyon na yun. Kung sakaling maganda ang record mo sa taong bayan. 'Di ba? Pero sa taong bayan, hindi sa kanila manggagaling yun bumaba ka, ang ganda ng pinapakita mo, tapos sasabihin nila, wag! 'Di ba? Hindi ka pwedeng tumakbo, kurakot ka Diba? Hindi manggagaling sa taong bayan yan, kundi sa mga kasama mo na naiinggit sa'yo, na gustong kunin ang posisyon na gusto mong takbuhan. Yun. Huwag nyo nang bulahin ang taong bayan. It's very obvious na ikaw ay may planong tumakbo in a higher position. Or nagpapabango ka ba sa inyong pangalan? It's better, ako pa sa inyo, it's better na aminin, di ba? It's better na aminin nyo as early. Kasi, sometimes, yung mga taong bayan, nakukurnihan Nakukurnihan sa mga ganyan, ikot-ikot,
Pa-epal, pa-utuop, dito. Ikot nakakahilo. Ha? Alam nyo, itong strategy ni Martin Romualdez, alam nyo ba kung sino yung naalala ko dito? Si Binay at saka itong si Mar Rojas. Sila yung mga ganitong style na politicians. Ha? Alam nyo, itong mga ganitong style, hindi na to uubra sa ugali ng taong bayan ngayon. Matalino na ang taong bayan yung ngayon. nagpakorne, di na yan. Na ang taong bayan dyan, nakukurnihan na. House Speaker Martin Romualdez, gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Kaya naman, hindi maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte, Siguro mananatili. Di ba? and I'll just do my work kasi Again. Kayo nang mag-analyze sa kanyang pagsabi. tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte, and I'll just do my work. Imagine that one. Na yung datingan ng kanyang pag-answer parang ipinapakita niya sa mainstream media at sa mga taong nanonood, sa taong bayan, na wala pa kunong plano. O siguro tatakbo. Hindi, kasi siguro Kasi kung talagang wala talaga sa plano mo ang pagtakbo, hindi ka na magsasalita ng salitang siguro. Didiretsuhin mo na yan. Wala akong planong tumakbo. Diba? Doon lang ako, asikasuhin ko lang yung lugar ko. Pero pag may siguro, may may katanong, parang clue. Diba? Lang siguro ako for Leyte. Ganun ba? Pero alam natin deep inside, pinagplanuhan na yan. Huwag niyo kaming bulahin. Kasi marami pang kailangan itatapos dun sa first district ng Imagine this one. Tignan natin, di ba? Malay mo, swertihin. Or di ba? Kaya mga katunay. Anong masasabi nyo tungkol dito? Siya siguro, tatakbo siya for Leyte congressman ng Leyte. Pero, bakit ka ikot ng ikot sa buong bansa? Yan ang aking... Tinitignan lang niya, Sir Don Mar, yung unang nangyayari, di ba? Syempre, baka hindi naaasikaso ni PBBM, siya muna yung proxy. Tanong ngayon. Sabi mo, manatili ka muna sa Leyte. Meaning, to say, na local government o local ang posisyon na papasukin mo. Di ba? Hindi man local, natawag doon, mananatili ka. Meaning, walang nagbago, hindi ka nagpataas ng rangko sa inyong pagka-politisyan. Pero yung mga ginagawa mo ngayon na ikot ng ikot ka sa buong bansa. Kasi kung ikaw tatakbo ka ng congressman lang, bakit ka umiikot sa buong bansa? Why? Para saan? Hindi, di ba? Mas maganda sagutin din ni speaker yun. Kasi ang dami talaga nagiging katanungan sa kanya. Ang dami nagiging bato, tatakbo yan, ganito. Kaya, di ba? Mas maganda kung diretso ng sasagutin ni speaker yan. Hindi kaya ako nag-iikot dahil tinutulungan ko ang ating presidente. Pero wala akong planong tumakbong pagka-presidente. Aba! Yun. Nakakabilib yun. Diba? Kung gano'n ang lalabas sa bibig ni speaker, malay mo, biglang isang araw sabihin ni speaker, hindi ako tatakbo. Tapos biglang pagdating ng 2028, tatakbo na ako. Hey, tinutulak ako ng taong bayan. What's the purpose for that? Kung totoo kang magserbisyo lamang for Leyte, what's the connection behind na bakit kung saan-saan ka pupunta ka ng baka yung Pilipinas, magiging pangalan na ngayon, Leyte. Shout out do sa mga kababayan natin na taga Leyte dyan. Ayan, syempre, kamusta kayo dyan, mga katunay? Pupunta ka ng Bacolod. Pupunta kung saan-saan. Diba? Kung yung sinabi mo na Leyte lamang, mag-focus ka doon sa Leyte. Doon ka lang mag-ikot sa Leyte. Diba? Kayong mga taga Leyte, dapat nyo ba itong iboto itong taong ito? Yan ang tanong. Ikot siya ng ikot ng iba't ibang parte ng bansa ng Pilipinas. Ang tanong ko sa inyo mga taga Leyte.
Iboto ba ninyo ito? Walang focus. Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Ayan, credits po kay Sir Don Mar. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.